maligayang pagdating sa usapang positibo kung saan ibinabahagi namin ang mga kwento ng pag-asa, inspirasyon at positibong pananaw sa mundong puno ng hamon. Mahalagang magkaroon tayo sa mga magaganda at magtulungan tayo upang makapagbigay ng kasi Nalalapit na naman ang halal. At syempre, bilang botanteng Pilipino, tayo ay boboto. Pero sapat na ba na bumoto lamang? Hindi ba kailangan maging responsable tayo sa ating pagboto? Ito ang 5 gabay para sa responsableng pagboto. Una, alamin ang kandidato at kanilang platforma. Pag-aralan ang kanilang background. Tukuyin kung sila ay may tamang kwalifikasyon at kakayahan na angkop sa posisyon na kanilang tinatakbuhan. Suriin ang kanilang mga programa at platforma. Pangalawa, maging informed botante. Iwasan ang fake news. Mapunuin sa mga impormasyong natatanggap ukol sa mga kandidato o kaya sa halalan. Sumangguni lamang sa mga mapagkakatiwalaan na sources. Pangatlo, huwag ibagpili ang boto. Huwag tanggapin ang anumang uri ng suhod o papuya kapalit ng boto. Ang pagbebenta ng boto ay nagtutulot ng korupsyon at nagpapahina sa demokrasya. Ang vote buying at vote selling ay maituturing na election offense. Pang-apat, sundin ang mga patakaran sa halalan. Maging maalam sa mga dapat at hindi dapat gawin sa panahon ng kampanya at halalan, lalo na sa pagboto. Kung sakaling makita o masaksihan na paglabag, iulat ito sa kinaukulan. At pang-5, pahalagahan ang iyong boto. Ang pagboto ay hindi lamang isang karapatan, kundi isang responsibilidad bilang mamamayan. Tayo ang pipili ng ating mga mamumuno, kaya't bumoto para sa tao sa tingin nating karapat-dapat na malingkuting bayan. Tandaan, ang responsableng pagboto ay nagsisimula sa maayos na pagpaplano, malalim na pagsusuri, at pagiging tapat sa prinsipyo. Bawat boto ay mahalaga, at bawat boto ay may magagawa. Kaya sa trating na May 12, 2025, sabay-sabay natin ipahayag ang ating boses. Bumoto sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Sa atin pong mga kababayan, ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyo na ang atin pong halalan ngayong taon
ang national and local elections at BARM parliamentary elections na gaganapin po sa May 12 ay hindi na matutuloy. Minarapat po ng inyong Commission on Elections na ipagpaliban muna ito sapagkat hindi pa po kami handa 100% sa pagsasagawa nito. Muli po, hindi po muna tuloy ang May 12, 2025 national and local election, pati na rin po ang BARM parliamentary elections. Maraming salamat po. Kung nakita mo ito online, ano ang gagawin mo? Maraming kumakalat ng maling impormasyon sa social media at iba pang online platforms tuwing panahon ng eleksyon. Lalo na sa panahon ngayon, uso ang paggamit ng artificial intelligence at paggawa ng deepfake. Katulad na napanood nyo kanina na animoy totoo sa unang tingin. Maaari ninyong i-report ang mga ganitong klase ng maling impormasyon tungkol sa halalan na nakikita online sa Task Force Katotohanan, Katapatan at Katarungan sa Halalan ng COMELEC. Walang masamang magduda sa mga nababasa online dahil lang katotohanan, katapatan at katarungan sa halalan ay nagsisimula sa isang matalino at responsableng Pilipino. Maligayang pagdating dito sa Tinig ng Kinabukasan, interview sa mga kandidato sa Senado. Ako po si Doc Ron at kasama ninyo ako sa paglalakbay na ito upang mas makilala ang mga senatorial candidates na humihiling ng inyong suporta sa darating na eleksyon. Ngayon po ay March 25, 2025. Sa bawat panayam, tatalakayin natin ang kanilang mga plataporma, pananaw at mga layunin para sa ating bayan. Ito ay isang pagkakataon upang marinig ang tunay na boses ng mga kandidato at ang kanilang mga plano para sa hinaharap ng ating bansa. Mahalaga ang boses nating almost 70 million voters, kaya't inaanyayahan namin kayong makisali sa ating talakayan. Ibahagi ang inyong mga katanungan at saloobin sa pamamagitan ng pag-comment sa ating live stream dahil ang mga ito ay magiging bahagi ng ating pagsusuri sa mga kandidato sa Senado. Samahan ninyo kami sa pagbuo ng mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat. Tara na at sabay-sabay nating tuklasin ang mga posibilidad para sa ating bayan. Sa mga nakaraang ilang araw, may nakapanayam na tayo na 7 o 8 tumatakbong senador para sa nalalapit na eleksyon. Ngayon naman ang ating mga kasama ay isang kilalang leader. Siya ay dating convener ng National Anti-Poverty Commission at kilala sa kanyang mga advokasya para sa karapatan ng mga kababaihan at mga marginalized sector. Sa kanyang pagtakbo bilang senador, layunin niyang ipaglaban ang mga isyu ng kahirapan, edukasyon at kalusugan. Mga kababayan, ang ating mga kasama ngayong gabi, si Miss Liza Maza. Magandang gabi po, ma'am. Magandang gabi, Doc Ron, at magandang gabi sa lahat ng taga-subaybay ng iyong programa. Yan po. Para po sa mga bagong taga-subaybay ng ating programa sa Usapang Positibo, ang flow po ng ating pag-uusap sa ating interview na ito ay sisimulan natin sa plataforma. Pangalawa po ay ang mga kanyang karanasan. Pangatlo
ang pagsagot sa mga isyu ng bayan, at pang-apat, ang direktang pagsagot sa inyong mga naging komento at inyong mga mensahe na pwedeng itanong kay Ma'am Liza Maza. Okay po, simulan po natin sa unang tanong mula sa inyong plataforma po. Ano po kaya ang mga plataforma ni Ma'am Liza Maza? Opo. Ako po ay isa sa 11 tumatakbong senador sa ilalim po ng Makabayan. 11 po kami na ang kalakhan ay nanggaling sa mga mahihirap na sektor. At kami po ay may plataforma na para sa kagyat na ginhawa, kalayaan at demokrasya. Malawak po ito sapagkat sa tingin namin napakatindi, napakalawak ng krisis na kinakaharap natin ngayon na kinakailangan talaga ng angkop at komprehensibong pagtugon. Halimbawa, doon po sa kagyat na ginhawa, panukala po namin ang pagtataas ng sahod ng mga manggagawa at doon po sa 1,200 pesos minimum wage daily. At kami po ay nagpapanukala rin na tanggalin na yung wage board. Ganon din, yun pong pagbababa ng presyo ng mga bilihin, libreng serbisyong sa pagpapagamot, libre pong edukasyon sa mga mahihirap. So ito po yung batayan. Kami rin po ay nagpapanukala para sa tunay na reforma sa lupa. Ibig sabihin po ay pagmamahagi ng libre ng lupa doon sa mga matagal nang nagbubungkal nating mga kababayang magsasaka. At nang sa ganon ay mapasa kanila ang lupang matagal na nilang sinasaka. At ganun din ay mabigyan ng suporta ang ating mga magsasaka na magmamay-ari na ng mga lupang. Ganun din ay kailangan din po na ipatupad ang pag-unlad ng ating manufacturing sector, ng ating mga industriya at pagnanasyonalisa ng mga main industries katulad po ng sa tubig, sa kuryente, sa transportasyon. At kailangan mabigyan ng prioridad ang ating mga kababayan, mga Pilipino po na mga negosyante or entrepreneurs. Ngayon po ay ako rin nagpo-focus po doon sa OFW at mga kababaihan. Sa mga OFW po, ang kailangan nila at sinasabi, dinudulog sa akin, ay ang pagbibigay ng proteksyon, lalo na yung mga nagiging biktima ng human trafficking, at ganoon din kailangan nila ng lahat ng ng suporta doon po lalo na sa mga OFWs in distress, yung pong mga nakukulong o nakakasuhan, minsan mga or kadalasan nga mga gawa-gawa dahil lamang sa wala silang abogado o walang interpreter ay nakakasuhan sila at yung iba pa nga napapapunta doon sa death row. So isa po yan. At ang pangalawa, yung pag-angkop angkop na assistance po sa ating mga OFW at pagtaangat ng kalidad ng suporta para sa kanila. Ang pangatlo po ay ito talaga, sabi nila, napakahalaga ito sa kanila, yung pagtatanggal ng mga mandatory payments. Kasi po ngayon, pinapataw na buwis, payments, kung ano-ano po, na parang nagmimistulang gatasan yung ating mga OFW. Gusto po nila tanggalin yan. At actually, ang pinaka-aim, pinaka-advokasya po ng ating mga OFW ay trabaho sa Pinas, hindi po sa labas. Kasi ayaw din naman nilang magtrabaho sa labas at maiwan ang kanilang mga pamilya, pero dahil po walang mapapagkakitaan dito o ang sahod po hindi nakakabuhay, kaya napipilitan silang lumabas ng bansa. Ang isa pa po ay yung usaping panlabas. Ito po ay isang advokasya ko rin. Una, kailangan po na matanggal yung mga kasunduan na hindi pantay. Ito yung mga international agreements that we entered into na hindi po fair para sa atin at napaka grossly unequal. Kasama na po yung pagtatanggal ng mga kasunduan katulad ng Mutual Defense Treaty, BFA, yung EDCA, na kung saan sa konteksto po ngayon na lumaladla ang hidwaan ng mga malalaking bansa, ay nagiging po tayo parang imbakan tayo ng mga armas panggera, lalo ng Estados Unidos,
dahil meron po silang Siam na base militar dito sa ating bansa ngayon at nagiging imbakan din ng mga missile. Ito po ay nagiging magnet para sa atake. Kaya't ang gusto po natin maging neutral tayo dito sa awayan ng mga malalaking bansa na hindi naman po tayo makakaganansya. So we are pushing for independent foreign policy. At pagdating naman doon sa West Philippine Sea, kailangan po itong i-resolve ng mapayapa. At ganun din kailangan po nating igiit ang ating mga napanalunan na doon sa UNCLOS. No? Kailangan tayong tumindig bilang isang malaya at na bansa na naghahangad din ng kapayapaan ng buong daigdig. So, ito po yung pinakabuod. Well, yung pagwakas sa korupsyon at ganun din doon sa political dynasty. Ma'am, bago po. Yung buod ng aming plataforma. Apo. Specific platform. Yes po. Sa 11 po, no? Sa 11 na tatakbong senador galing sa Makabayan, ilan po doon ay nakausap na rin po natin, no? Nakakwentuhan na rin po natin. Bago po natin i-continue, no, ang ating mga tanungan, Happy Women's Month po, Ma'am Liza. Kayo po ang aking unang babaeng kandidato po na makakapanayam. Ayan po. Oh, tama-tama naman dahil ngayon. Yes po. Saktong-sakto po talaga. Okay po. Nabanggit nyo po kanina yung isa sa mga advokasya ninyo, yung para sa mga kababaihan po. Dahil po ngayon ay Women's Month. Ano po kaya yung pinaka-priority po ninyo na project para sa ating mga kababaihan? Well, ngayon po talaga, ang isang nakita natin, kahit napakarami na nating mga batas na naisulong, ako po ay naging author noong Anti-Trafficking in Persons Act dahil maraming mga kababayan natin, lalo na mga kababaihan, ang nagiging biktima ng human trafficking, including sex trafficking. No? Kahit na po may mga batas tayong ganyan, may mga batas po tayong katulad noong Anti-Violence Against Women and Children Act, na isinulong din natin, Magna Carta, pero sa totoo lang, yun pong inaasahan natin, no, na paglaya ng mga kababaihan ay talagang nahahamper o napipigilan dahil doon sa kanilang economic powerlessness. So, ibig sabihin po nito, yung ating mga kababaihan nandoon pa rin sa ang kalakhan sa kanila ay mga mahihirap. Kabilang ng sektor ng manggagawa, magsasaka, maralitang lungsod, yung ating mga ITs. Kung mahirap na ang mga sektor na ito, mas dagdag pang mahirap yung mga babae. Kaya yung mga babae, marami po sa kanila ay walang trabaho o di kaya ang napapasukan informal, no, na trabaho na mababa ang kita at saka hindi sigurado ang kanilang trabaho o di kaya livelihood. So, hindi ka magkakaroon talaga ng ganap na kalayaan kung economically hindi ka empowered, di ba? Kaya ako, ang isa sa priority ko talaga, yung pagtataas ng sahod ng mga manggagawang babae. Of course, kasama na rin yung mga lalaki. Pero alam nyo, lalo na sa mga sa mga bukid, yung pong natatanggap mga especially yung mga wage earners, no? Yung farm workers, mas mababa po ang natatanggap nila kumpara sa kalalakihan. Meron pa ring wage disparity. So kailangan at yun para maging equal, pero hindi lang maging equal, kailangan lang pareho sila itaas, di ba? Kasi nga hindi nakakabuhay yung ating sahod, nakakamatay. So aside from that, kailangan din po yung mga protection sa mga kababaihan. Halimbawa, yung mga safe spaces, meron na po tayong mga resolutions, may mga batas na kaugnay niyan, pero kailangan ng matinding implementasyon ito. Kaya ito po yung ating bubusisiing mabuti, yung implementasyon ng batas na nandyan na. No? Yung Magna Carta natin, na isa batas na natin yan Pero yung mga specifics niyan, meron na bang kumbaga enabling law? Marami pa pong wala. Yung isa pong sinusulong natin, yung diborsyo, sinusulong din po natin yung
yung pag-amyenda sa anti-rape law, yung papaunlad pa po ng ating anti-violence against women and children law, no? Marami na tayong batas, pero yung pag-i-implement, merong problema pa tayo no? So yun po. Kaugnay nung balik ako doon sa economic ng kababaihan, ako po, isa sa mga dreams ko, yung makita na umuunlad yung ating mga women entrepreneurs. Sapagkat napakarami po natin ngayong women. Alam naman natin yung ating mga kababaihan talagang maghahanap yan ng pagkakakitaan. At marami po sa kanila yung mga sariling, enterprises o sariling business, no? Ako po gusto ko sila ay masuportahan. Magkaroon ng karampatan para sila ay umunlad, and I want to see women as captains of industry. Isa yan sa mga pangarap ko. So ito po yung panukala specific to women. Napakaganda po no. Lalo ngayong mga panahon na to, no, meron ng mga forums no, ng women in business. May mga ganyang forums na po. Lalo ngayong pong month na to, no. So yun po. Huling katanungan para sa inyong mga plataforma po, no. Nabanggit nyo po na isa sa mga dahilan, syempre, kaya nag-iibang bansa ang ating mga kababayan dahil walang trabaho dito sa Pinas. Kung kayo po ay magiging senador, ano po kaya ang pwede nating i-implement na batas or ano po kaya ang pwede nating gawin para magkaroon ng maraming trabaho dito sa Pilipinas? Well, ang kailangan po yung aming pong panukala talaga, kailangan po ng basic economic programs, no? Para ay mapaunlad natin ang productive sectors of our economy. Ang productive sector ng ating economy ay yung agrikultura at saka yung industriya or manufacturing sector. Ngayon po, yung pong manufacturing, ito po yung motor ng pag-unlad ng ekonomiya Kaya kailangan pong paunlarin natin yung ating industriya. Kasi ngayon po parang nakaano lang yung pong ating mga kumpanya or manufacturing companies ay naka-sentro doon sa mga export processing zones. At ang mga ito po ay hindi naman po lumalago at nagki-create ng iba pang mga industriya, naka-confine lang sila doon. And mostly assembly plants po ang mga ito. Hindi katulad nung pagka napapaunlad ng ang iyong manufacturing sector, maraming iniaanak na iba pang mga kumpanya, no, or manufacturing companies. So kailangan po mapaunlad natin 'yon. At kasi po ngayon mas nakatutog tayo sa pagbibigay ng insentibo sa mga dayuhan At sila ang nagkakaroon ng monopolyo. Halimbawa sa sa sektor ng pharmaceutical pharmaceutical sector, 'di ba? Ang monopolyo po niya nasa foreign corporations At hindi natin yung sarili nating paggawa ng gamot. Na kayang-kaya naman kasi meron tayong mga resources dito, 'di ba? Meron tayong mga halamang gamot na pwede nating paunlarin ang pagmamanufaktura na 'yon para maitayo ang isang pharmaceutical industry na pagmamay-ari ng mga Pilipino. Hindi yung lagi tayong kontrolado ito ng mga dayuhan. So, ito po yung isang halimbawa. And I think yung mga babae, 'di ba? Yung mga babae mahilig yung gumawa ng mga gamot, 'di ba? Mahilig tanim, uminom from those plants yung ating knowledge. Yes, sa mga yan yung pangninuno natin. Pero hindi tayo nakakakuha ng patent diyan, Yung ganun, kukuha yan ng dayuhan. So kailangan talaga na magkaroon tayo ng pagpapaunlad ng sarili nating industriya nang sa ganon ay mabigyan ng opportunity para sa trabaho yung ating mga kababayan. As it is now, limited yung naibibigay na trabaho. At kaya nga yung ating for a long time already, yung manufacturing sector natin pababa ang contribution sa gross domestic product. Dahil nga, hindi siya pinapaunlad. Kung ganun po na kumikita, hindi nag-expand, yung pong opportunity niyan for generating jobs, lumiliit din.
Kaya actually, kung titingnan natin, ang kalakhan po ng ating component ng ating gross domestic product nasa services eh. Wala po doon sa productive sector like our agriculture and our industry. So yun po, nating paunlarin talaga bilang motor yung ating industriya. Po no, parang integration ng traditional at saka ng mga innovative way ngayon. Ayan. Punta po tayo ngayon sa inyong karanasan. Kasi po ako, no, personally po, hindi naman po ito sa pag-ano, no. Bata pa lang po ako, nadidinig ko na po ang Liza Maza. Opo. And napapanood ko na po sa TV. Opo. Nakikita ko na po sa TV, no. Tungkol po sa inyong karanasan, kasi parang ilang taon din po, no, na hindi po namin nadidinig yung Liza Maza. Bakit po kaya gustong tumakbo po, no, ni Ma'am Liza Maza? And isa pa pong tanong, natanong ko rin po ito, no, sa mga kasama po natin sa Makabayan. Kung marami po kasi nagsasabi na yung connotation po sa aktivista ay negative. Paano po kaya natin yon, lalo sa mga Gen Z po ngayon, no, na ganun yung connotation? Paano po kaya natin i-educate sila pagdating doon? Well, doon sa una pong tanong, ako talaga matagal na sa aktivismo. Nung estudyante pa ako, actually, kung susumahin lahat yan, from the streets, aktivista ako sa lansangan, aktivista ako nung naging kongresista ako from 2010. At aktivista rin ako nung nandoon na ako sa NAPSI, no, as lead convener, saka miyembro ng kabinete. So sa lahat ng yan, tinuloy ko yung aking aktivismo. At kung bakit tumatakbo, kasi yun na nga yung na-challenge talaga ako doon sa crisis na meron yun. At nakita ko rin yung bulok na politika, na pare-pareho na lamang ang tumatakbo, diba? Pare-parehong pamilya, pare-pareho ng hilatsa, wala namang ino-offer na kakaiba talaga, no, sa mga na programa, pare-pareho din, no? At itong pare-pareho na ito hindi naman nagbigay ng alwan sa atin. Actually, mas nadala pa nga tayo ng mas malalim sa kumunoy ng kahirapan, no? Ngayon, talagang kinakailangan na ng bago eh. Tapos na yung kadiliman at saka kasamaan eh, no? So kami, bring ourselves an option. We call ourselves opposition mula po sa sektor na talagang mahihirap ngayon, no? Kaya opposition kami ng bayan, yan po ang papel namin sa ngayon, ano? At yung tanong po tungkol sa aktivismo, palagay ko yung naratibo kasi na matagal na ring sinustain, no, ng mainstream media, halimbawa, ay doon po nanggagaling yung negatibo na connotation. Pero sa praktika ng bansa natin at sa ating social practice, nakita naman natin kung gaano ka-importante rin at karami ang naiambag ng mga aktivista, di ba? Hindi wala yung martial law nung panahon ni dating Pangulo Marcos Sr. Kung hindi lumawak ang aktivismo, hindi ba? Hindi mawawala yung macho-pasistang rehimen ni Erap kung hindi lumawak din ang aktivismo. At hindi nadadagdagan kahit paunti-unti ang sahod ng mga manggagawa kung hindi aktibong nilaban yan ng mga manggagawa saka ng kanilang mga advocates, di ba? So ito pong mga ito ay sa konkreto na ipakita ng mga positibong ambag ng mga aktivista. Kaya po, alam nyo, interesting ito, kahit yung mga red tagging, TFL, no? Alam natin yan, no? Kahit kami, nakikita namin, pag bumababa kami, yung mga ipinapaskill nila ng mga tarpaulin, no? At saka yung mga handouts nila, laban sa amin, alam na natin yung narrative nila, yung terorista raw kami, etc., etc. Pero pag nakipag-usap na po kami sa masa, doon sa mga ordinaryong mamamayan natin, no?
At sinabi namin, ito po ang plataforma namin, itaas natin ang sahod, ibaba ang presyo ng bilihin, ang bigas, presyo ng bigas, pwede talaga yung ibaba. No? At may konkreto kaming mga patakaran tungkol dyan. Alam mo, sasabihin ng tao, ay oo nga, tama ang sinasabi nyo. Yung, yung mga, yung mga negative attitude, no? Or negative connotation, bigla nawawala eh. Kasi yun naman talagang bayan. Opo. Yes po, ako din po no as a social studies professor po before. Yan din po yung sinasabi ko sa mga estudyante ko na equalizer and balancer kasi ang activism dito sa bansa natin. And sobrang laki ng effect nun, lalo nung mga panahon na hindi natin naabutan, na ngayon nasa libro na lang. Yun po. At saka napakaganda din po kasi na merong mga tao na umiikot talaga from the grassroots. Kasi yun ang importante eh. Sila kasi yung hindi talaga napupuntahan. So yun po. Speaking of grassroots, pag-usapan po natin ang issue ng bansa. May tatlong tanong po kami. No? Ito napaka-importante po sa panahon ngayon. Pag-usapan po natin yung karapatang pantao. Ano po kaya ang opinion ninyo, Ma'am Liza, sa kasalukuyang estado ng karapatang pantao sa ating bansa? At kung meron man po kayong gustong baguhin, ano po iyon? Opo. Sa ngayon po, sadly, nagpapatuloy po yung mga paglabag sa karapatang pantao. Ang isa po ngayon na aming namomonitor na hindi masyadong nabibigyan pansin ng ating media ay yung bombings na nangyayari po sa mga remote areas sa mga probinsya. Yung bombing kung saan gustong lagyan ang mga areas na ito ng so-called development. Development ano yon? Sa totoo lang, gustong magmina doon yung mga mining corporations na dayuhan. Gustong mag-logging doon yung mga illegal loggers. Kaya kasama yung mga pagbobomba at saka yung mga military operations, gusto nilang lumikas yung ating mga indigenous peoples, yung ating magsasaka sa mga lugar na yan. Ngayon may isa pong dagdag. Dahil dito naman sa pagtatayo ng mga Enhanced Defense Cooperation Agreement Facilities, EDCA facilities, lalo na po doon sa doon sa North, doon sa Cagayan, meron din po kaming na monitor na active bombing doon. No? At areas kung saan nandoon po yung mga EDCA facilities at kung saan nandoon din yung mga military exercises, joint military exercises ng US at saka ng ating mga kasundaluhan na umaabot libo-libo yan. No? At dahil kailangan din nilang i-clear yung area. Kasi gumagamit na rin sila ng mga live ammunitions sa mga military exercises na ito. Sa disruption naman sa buhay ng ating mga kababayan. So ito po, hindi natin naririnig masyado doon sa news. So, ang isa pa po, nandyan pa po yung mga illegal arrest, nandyan pa rin yung extrajudicial killing sa totoo lang. Maaring hindi sensationalized as the administration of Duterte, pero nagpapatuloy pa rin. Kaya ito, kailangan natin talagang bigyang pansin dahil sa nagpapatuloy. At saka, ang isa pa rin na-observe ko, no, at ito, I think this is very important, yung NTFL is alive and kicking. And ang aking nagiging obserbasyon, nakakapagtayo po sila ng parallel structure of governance, no, which is independent of the civilian bureaucracy. Bakit ko nasabi yon? Kasi po, yung ilang mga areas na napupuntahan namin, ang daming mga pinapaskel, no, laban sa amin. Nung buong namin doon sa local authority, sa mayor halimbawa, ang sinasabi niya, hindi ko po alam yan. At hindi po ako sumasang-ayon sa mga ganyan at bukas po kayo. Kahit sino po, ano mang kolor nyo, bukas opposition kayo o di kaya, administration o di kaya leftist kayo or whatever, no? Libre kayong mga kampanya. Kaya sabi namin, bakit nakakagawa ng ganito? Itong mga kasundaluhan na hindi alam ng ating mga LGUs. Nakakabahala po. At ang sinasabi nga sa mga ilang areas, yung NTFL Cup. No?
mga known NTF-ELCAC implementers ang nasa likod ng ganitong gawi. Kaya kami po ay isa po sa aming isusulong yung pagbubuwag talaga ng NTF-ELCAC. Wala pong silbi ito sa ating bayan. Opo, no. Ayan, sobrang kitang-kita naman po natin yung mga pagsususig ninyo ng mga batas, no, sa makabayan, no. Kita po namin 'yan. And ngayon po, ito pinag-uusapan po ngayon sa House, itong fake news, pagkalat ng mga fake news. Ano po kaya ang inyong posisyon, ano ang inyong opinion pagdating dito sa fake news na ito? Well, actually, unang-una, alam naman natin kung sino ang nagmamanufacture ng fake news. Nung panahon ng kampanya, ay yung administrasyon mismo, no, isa yan sa manufacturer ng fake news. At both si Marcos at saka si Duterte, yung unit team, nung panahon ng kampanya. No? Ang daming mga naratibo na kanilang produce. Kasama na yung ibabalik daw yung Taliano Gold, no, pagkatapos manalo. Marcos, na alam natin na hindi yan totoo, no, pero marami rin nabudol doon, di ba? So ito ibig sabihin yun mismong nasa gobyerno ang pag-manufacture ng fake news. I think kung walang assistance ng gobyerno at pera mula sa mga malalaking politiko na yan, yung fake news will yung environment o klima ng fake news, it will police itself, di ba? It will police itself. Pero dahil may mga kapangyarihan yung nagmamanufacture ng fake news, kaya ito nagpe-perpetuate o di kaya lumalaki. Kaya ang kailangan, isentro, managot itong peddlers ng fake news. Ang problema, wala po tayong napakahina kung hindi man wala ang tema ng accountability. Pagdating na doon sa mga government officials ang lumalabag. At ito po ang kailangan nating palakasin. No, yung accountability ng ating mga government officials. Ayan, tama po yan. Dito naman po tayo sa hindi matapos-tapos na issue ng korupsyon. Ano po kaya ang inyong magiging hakbang pag naupo po kayo sa Senado? Ano po ang inyong magiging hakbang para mabawasan o matanggal talaga tong mga korap sa atin? Opo. So, different levels. Again, ang pagresponde dyan, punta na tayo sa napaka-konkreto ngayon. Yung kaugnay ng confidential fund. Tingin ko po, kailangan ng tanggalin, wakasan itong sistema ng paglalagay ng budget sa confidential intelligence funds na hindi ito transparent, no? At hindi na natin malaman, hocus-pocus na ito, kung saan napapunta ang pera. Kailangan pong tanggalin ito. Would you believe na yung presidente mismo natin, ang pinakamalaki, ang confidential and intelligence funds, no? Even bigger than the security sector. It boggles the mind, di ba? Bakit ganon? Ano ba yun? No? Is the president building a fortress, di ba? Bakit ganon kalaki yung confidential intelligence funds niya? Ngayon, syempre, yung pangalawa, yung pananagot. Yung kailangan panagot, yung gumagawa ng anomalya, gumagawa ng korupsyon. At ito nga ang isang nandoon na rin tayo sa konkreto, yung impeachment para kay Vice President Duterte, no, ay kinakailangan kagyat na maresolba bilang isang sistema ng accountability at saka sistema ng transparency at sa layunin natin ng hustisya sa ating lahat, di ba? Kasi in the first place, yung kinukurakot, yung involved na pera ay galing din sa atin, sa lahat ng mamamayan na siyang nag-contribute sa kabangbayan natin na ginagastos, halimbawa ni VP Sara, 125 million pesos in 11 days. Diba? So,
ito po kailangan ng ng pananagutan at kailangan ng karampatang parusa doon po sa gumagawa nito. So, of course, kailangan din kasi kasama rin po nung korupsyon, halimbawa, yung ating patronage system, di ba? Yung sistema na ito na kung saan bigyan kita ng pabuya kung iboboto mo, di ba? So itong sistema ang talagang mabuwag na. At mabubuwag ito kung meron ding mga nananagot sa ganitong sistema. So kung wala pong nananagot, nagkakaroon tayo ng climate of impunity pagdating sa korupsyon. At ang lalalala, mga 15 years ago, maybe millions pa. Yung panahon ng impeach si Presidente Estrada, I think that was 200 million pesos. That was all, di ba? Ngayon, grabe, 600 million na. Di ba? Meron pang iba na confidential and intelligence funds na hindi na nga natin alam kung paano ginagastos, involving billions. Di ba? So the stakes are now higher. Dapat yung pagpapanag ay mas matigas, no? Ang ating mekanismo, no? That we should put in place para managot itong mga opisyalis. Yun po, napakaganda ng binanggit nyo po kanina, no? Yung accountability tsaka yung transparency talaga. Kasi kami din po dito sa Usapang Positibo, may mga nagme-message po sa amin na puro naman mga kalaban. Yun po ang term nila, no? May mga nagme-message. Puro naman kalaban yung mga ini-invite nyo. Kung alam lang po nila na lahat po ay inimbitahan namin. Lahat po ng mga tumatakbong senador ay inimbitahan namin. Karamihan po doon ay tumanggi sa aming imbitasyon. Ito pong mga nakakausap natin, sila po ang matatapang na humaharap sa mga mismong tanong po ng taong bayan. And speaking of tanong ng taong bayan, punta po tayo dito sa last part po, yung masasabi. Ito po yung mga konkreto po, no, na questions from social media, yung mga nag-comment po at saka nag-message po sa amin. Ito po yung unang tanong po. Ang mga tao sa mga rural na komunidad ay nahihirapan sa akses sa mga serbisyong medikal. Paano nyo po balak tugunan ang kakulangan sa mga serbisyong pangkalusugan sa mga malalayong lugar? Opo. Kami po naniniwala na yung serbisyo po ng ating gobyerno kailangan talaga ilapit doon sa masa, lalo na doon sa mga less served and underserved, di ba? So, kung yan, kailangan mas marami pa tayong mga pagamutan, yung mga klinikang bayan, no? O di kaya mga ospital, doon sa mga lugar, sa mga probinsya, kulang pa po yung ating mga provincial hospitals, no? At magagawa yan kung tayo po ay naglalagay ng mas malaking budget sa ating serbisyong pangkalusugan. Sa ngayon po, hindi pa po natin nare-reach yung 5 to 6% of GDP, no? Na dapat inilalagay doon sa ating serbisyo para sa kalusugan. So, kailangan pong gawin yon. Ang isa pa, alam mo, nagkakaroon tayo ng brain drain. No? Kasi nga, yung ating mga kababayan, halimbawa, nagtapos ng nursing or ng pagiging doktor, ay mas gugustuhin umibang bansa dahil nga yung pagkakakita ito ay napakaliit. Kaya ang isang panukala rin po namin, itaas ang sweldo ng ating pong mga nagbibigay serbisyo ng pangkalusugan. Panukala 50,000 para sa mga nurses, no, and public health workers. At doon naman po sa ating mga guro, no, ay ganun din, no, 50,000. So, kailangan po natin gawin yan. Nang sa ganun, ay magkaroon tayo ng enough medical and health workers para po sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga liblib na lugar. Ayan po, maraming salamat po sa sagot na yun. Ito po ay mula sa isang grade 8 student po. Nag-message po sa TikTok. Ayan. Magandang gabi po. Ang tatay ko po ay isang magsasaka.
paano nyo po balak suportahan ang mga magsasaka sa harap ng mga hamon ng climate change? So, ayan, napaka-importante rin po yan. So, kailangan po unang-una mabigyan sila ng suporta, no? Ng gobyerno, nang sa ganon, kasi naalala ko lang na ako po nag-conduct ng isang tri-country conference para doon sa paano ba maiiwasan at paano ba i-manage at paano yung post na kailangan gawin pagka may mga sakuna, especially yung kaugnay ng climate, no? Yung mga pagbaha, yung mga lakas na ulan, pagguho ng mga lupa, at kinakailangan talaga ng plano kaugnay nito. At siyempre, kailangan mong pondohan. No? Marami pong mga pwedeng gawin. Ang isa na, yung pagtatayo ng mga yung mga alarm system, yung pagtatayo rin ng mga bakawan. Yan, karanasan na natin yan sa Yolanda, di ba? Yung mga may tanim na bakawan, yan yung na-spare, no? Doon sa surge, no? Na mataas. So, isang programa yan na kailangan. Ang isa pa po, yung mga pagmimina at saka illegal logging. Kailangan pong ihinto na yung large-scale mining kasi po yung ating mga kabundukan ay nakakalbo na. At pagka ganito talagang magbabaha. Alam na natin yan. Kaya kailangan na ipagbawal yung large-scale mining at kailangan din na ipagbawal yung illegal logging nang sa ganon ay maproteksyonan yung ating mga pananim at saka yung ating mga kalupaan at merong natural defense tayo para doon sa malakas na ulan at hindi siya magiging katulad ngayon, no? Kasi po talagang ang sa ating pag-aaral ang sanhi nung flooding ay yun mismong pagkalbo na ng ating mga kagubatan. Ayan po, no? Last po na tanong mula po sa masa. Ito po. Marami pa pong tanong, no? Pero 3 lang po ang maaari nating itanong tungkol dito. Ito po, napaka-importante po ngayon. Galing po ito sa isang young professional. I was diagnosed with mental health issue. Paano mo balak tugunan ang mga issue ng mental health sa bansa? Opo. So ngayon po, although increasingly nagiging aware na tayo that there is such a thing as mental health issue, di ba? Noon wala lang yan, parang nag-iinarte ka lang. So ngayon, nagkakaroon na tayo ng bukas na isip that there is such a thing as mental health. So kailangan pong suportahan at pagkaroon talaga ng malinaw na programa ang ating gobyerno ng pagresponde doon sa mental health, well-being ng ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga kabataan. So, mula doon sa ating kahit doon pa lang sa mga bata, alam natin pag 7, kahit 8, may mga nagmamanifest na mental health issues, kailangan kaagad ng pagresponde at programa tungkol doon. So yung diagnosis, at the same time yung angkop na pagresponde, no, doon sa ganong mga problema ng ating mga kabataan at pagkakaroon ng programa mula barangay level, mula barangay level hanggang doon sa mga seniors natin. Yung mga seniors din natin, meron ding mental health issue no? Lalo na pag depression, di ba? So kailangan ng identification ng mga iba't ibang klase ng mental health issue para ang ating pagtugon sa angkop. Hindi one size fits all. Kasi mental health nga yung usapin dyan, iba-iba talaga ang manifestation niyan. Kaya kailangan din na meron tayong data bank kaugnay nung ang iba't ibang klase ng nararanasan ng ating mga kababayan at kailangan angkop din ang ating pagtugon. At again, kailangan ang pagpopondo doon sa mga programa para dito. Yan po, napakaganda po no, na may parang data bank, no?
para nga doon sa identification. Sobrang ganda po nun kasi yung pinakabata po, no, according to statistics, pinakabatang nakaranas ng mental health ay 8 years old po. Base po yan sa statistics natin. So talagang rampant na po talaga ang mental health. Yan po mga kababayan, napakinggan po natin ang plataporma, ang karanasan, ang pagsagot sa issue ng bayan at sa mismong tanong po ninyo ng ating kapanayam ngayon na si Ma'am Liza Masa. Sa ating pagbabalik, sasagutin po ni Ma'am Liza ang pinaka-importanting tanong ng Usapang Positibo. Mamaya po yan sa ilang paalala. Nagtatanggol sa kababaihan. Liza Masa, tapang ng masa. Sama natin sa ating laban. Liza Masa, galing ng masa. Laban sa karahasan, pangabuso at kahirapan. 2001, binuo ng yung unang party list organization, yung Bamuna, at ako isa sa mga kinatawa to. Kasama si Satur at si Crispin Beltran. At actually, ang una kong batas na inakda ay yung Anti-Trafficking in Persons Act when I was with Bayan muna. At pagkatapos ng 2004 to 2010, ay naging representative naman ako sa Gabriela Women's Party. At doon naman, marami rin akong batas na isinulong doon at saka yung mga landmark legislation on women na ipinush ko rin sa Kongreso kasama mga kababaihan na nagkakampanya para dyan. Alam ko 71 itong bills na na-author mo. And you did lang 144 resolutions. Yes. At bilang representative ng Gabriela Women's Party, mga isinulong ko naman doon. Siyempre, kasama with the support of women's organizations sa Congress. At saka, yun na rin mga kababaihan na mga babae. Nagsama-sama rin kami para isusul yung mga batas katulad ng Anti-Violence Against Women and Children Act. Yes. At saka yung Magna Carta for Women. Oo. At saka, ako rin ang una na nag-file when I was senator of Gabriela Women's Party as representative of that party noong divorce bill. Ayan po. Muli po kami ay nagbabalik ni Ma'am Liza dito sa Itinig ng Kinabukasan interview sa mga kandidato sa Senado. Nagkaroon lang po ng konting glitch doon po sa ating video. Ipopost na lang po namin yung video mamaya po para makita natin ang infomercial ni Ma'am Liza Masa. So ito na po, ang pinaka-importanting tanong ng Usapang Positibo. Bakit po kayo ang dapat naming iboto sa Senado? Opo. Dala-dala ko po at isinusulong ang plataporma ng Makabayan para sa kagyat na ginhawa, kalayaan at demokrasya na siyang tutugon sa mga problema natin ngayon. At magdadala sa atin sa landas ng pag-alpas doon sa matinding kahirapan at krisis na naranasan natin. Ang pagtagupo ko po ay isang protesta laban sa malaganap na korupsyon at political dynasty at bulok na politika meron tayo ngayon. Ako po ay mahaba ang track record sa paglilingkod sa masa and I'm proud of my achievements as a legislator and as member of the lead convener of the National Anti-Poverty Commission. Sapagkat ako po ay nag-propose ng non-traditional approach
to ending poverty in our country. Kaya po gusto kong ipagpatuloy ang mga positibong nagawa kong ito at gusto ko po na patuloy na yanigin ang kuta ng mga korap at saka kuta ng dinastiya na hindi po gumawa ng mabuti para sa ating bayan. So ito po ang aking plataforma, ito ang aking adhikain at ito po ang lagi kong sinasabi, Lisa Masa po, tapang ng masa, Lisa Masa, galing ng masa. Number 44 po sa inyong balot. Ayan, maraming salamat po Ma'am Liza sa inyong oras at sa mga mahalagang pananaw na binahagi po ninyo. Ang inyo pong dedikasyon sa inyong adhikain at advokasya ay tunay na kahanga-hanga at alam po namin nagsisilbing liwanag sa ating mga kababayan. At kami po, kaisa ng Usapang Positibo, ang inyong mga advokasya ay amin ding susuportahan. Naway magpatuloy po kayo sa inyong mga advokasya at makamit ang inyong layunin para sa ating bayan. Muli po, maraming salamat po. Thank you po. Ayan, thank you po. Yun po, nakausap po natin, nakakwentuhan po natin si Ma'am Liza ngayong March 25. Ang susunod po nating interview ay kay Nurse Arlene Jocelyn sa March 31 po. Pero ipopost po namin yung kanyang teaser sa March 30. Ayan po. Muli po, lahat po ay inimbitahan namin pero ilan lang po ang tumugon sa aming investigasyon, sa aming imbitasyon. At dito na nagtatapos ang ating episode ng Tinig ng Kinabukasan, interview sa mga kandidato sa Senado. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pakikilahok sa ating talakayan. Naway nabigyan kayo ng liwanag sa mga plataforma at pananaw ng kandidatong ating nakapanayam, si Ma'am Liza Masa. Mahalaga ang inyong boses sa darating na eleksyon. Kaya't patuloy na maging mapanuri at aktibo sa mga isyu ng ating bayan. Huwag kalimutang i-share ang ating live stream upang mas marami pang tao ang makaalam tungkol sa mga kandidato sa Senado. I-follow ang ating official Facebook page. Ganoon na rin po ang official Facebook page ni Ma'am Liza para sa mga susunod na panayam at iba pang mahalagang impormasyon. Hanggang sa muli, ako si Doc Ron at sama-sama tayong bumuo ng isang mas maliwanag na kinabukasan para sa ating lahat. Magandang gabi at mabuhay ang boses ng bayan. Maligayang pagdating sa usapang